Okay, welcome to my YouTube channel again. This is CryptoChamp Trader. Happy 1K subscribers sa YouTube. Yan, makikita nyo, 1K na tayo. And meron tayong 137 videos na pwede nyong panoorin. Pero this time, weekly analysis tayo sa BTC. So dahil naka 1K na tayo, thank you sa support nyo tsaka sa panonood ng contents. I hope may natututunan kayo, no? And pag wala, feel free to comment, feedback, or suggest kung paano ko pa mai-improve yung mga videos ko para makapanood yung mga soon traders na mga quality contents. So, ang i-add ko for this week is yung weekly analysis natin sa BTC and lalagyan ko siya ng subtopic weekly. Okay, number 2. So, sa mga susunod na videos, every Monday, hindi ko sasabihin yung subtopic kasi sasabihin ko siya pag napanood nyo yung number 1, weekly BTC analysis. So, pag napanood nyo yun, dun nyo malalaman kung ano yung next topic na i-expect nyo. So, for this week, ang itatopic natin is yung premium and discount. Okay? So, antayin nyo yun this week. Yun yung subtopic weekly. This week 11. Then, soon, siguro pag hindi na busy, YouTube live session tayo. Okay? Yan yung soon na pwede nating gawin. So, bago tayo tumalon sa analysis natin kay BTC, halos nagpapump lahat ng coin. Ayan, 87K na si BTC. Punta muna tayo sa recap. Okay? So, let's go. So, ito yung recap ng Week 10 BTC analysis, March 17. Okay? Ang bias ko dito is higher time frame bearish and short-term bullish. Kahit umabot si BTC ng 88K to 90K, still bearish pa rin. And currently, nasa 87K na si BTC. And again, expected natin yon kasi nga, meron tayong position sa number 3. Okay? Higher time frame short, premium confluence yan, Fibonacci yung ginamit natin, and advanced entry. So, number 1, POI natin for short-term bullish may not happen this week. Ayan, hindi nga nangyari yung POI natin. Hindi siya binalikan. Pero sa higher time frame, dyan pa rin ako mag-aabang ng long position. Valid pa rin yan sa mga susunod na days. Number 2, short-term bullish reaction. Target up to 86 to 87K. This will be my trade for this week. Short or long, I will still look for confirmation. So, may trade ako dito. Nakalong na ako dito sa area na to. So, nakatipi na rin ako sa 86 or 87K around that area. Then, tapos na yung trade ko this week. So, number 3, this is higher time frame short-term premium confluence. Okay? In-explain ko na to sa video sa week 10. Recap lang to. And yan yon. Approaching na dito si market. So, malalaman natin kung paano gagawin natin dyan. Pero may limit na ako dito. So, punta na tayo sa chart. Okay, so this is BTC higher time frame 4 hours chart. And currently, nandito na siya sa 87K. Okay? So, itong nilagay natin, nakatipi na ako around this area. Pero may bago akong pinasok around 84, which is dito. I think dito ata. Then, dito na ako nagtipi. So, ito yung proof ng trade ko na tapos na. Yan, 86,302. Yan, dito ako nag-TP. Tapos 84 yung entry around dito. So, tapos na itong trade na to. And right now, dahil bearish pa rin yung bias ko kay market. Bearish yung bias natin kay market sa higher time frame, 4 hours. Kahit umakyat siya dito, mag-short pa rin ako. Okay? Ang aabangan ko is yung short dito sa number 3. So, yung number 2 tapos na. Yung number 1, na-discuss ko na yan, hindi pa nagagalaw pero valid for future reference. Currently, approaching siya sa number 3. Higher time frame short premium. Kasi yung confluence ito is Fibonacci advanced entry. So, dito, may limit ako. Pero ang gagawin ko this time, magko-confirm ako sa kanya. Okay? When I say magko-confirm, pwedeng yung entry ko is umabot pa dito or dito. Depende sa makita kong confirmation. Pero ito, as a general, pwede nyo yan i-limit tapos mag-short kayo hanggang dito. Okay? Pero disclaimer, trade at your own risk and do your own research. So, alisin ko na to. Alisin ko na rin itong mga lines. And ito, diniscuss ko na yan sa inyo kung ano yung mga lines na ginagawa ko. Para ma-update nyo yung ganitong line,
at nakakasabay kayo sa BTC, pwede nyo siyang i-move dito. Yan. Pwede na siyang maging yellow box. And alisin ko na yung line. So, nagets nyo? Ang ginagawa ko, ina-update ko lang yung market based sa galaw niya. Hindi ako nagre-rely sa lines na yan or sa yellow box na to. If nag-react dyan si BTC, then I would consider that na valid yung points. Okay? So, if nanonood ka ng weekly analysis natin sa BTC since January 1st, okay, nung pagpasok ng January, nung first week, malalaman mo na sinasabayan lang natin yung movement ng BTC. Okay? So, yan, nung nangyari to, umakyat na dyan, nag-react. First reaction. Then, bumaba ulit, second reaction. Then, pwede mo na to alisin yung line na yan. Kasi kung ililipat ko yan dito, valid pa rin naman. Pero, ayan na yung yellow box. So, alisin ko na to para tanggal noise. Okay? Next. Itong line na to sa ilalim, which is yung support natin, tinuruan ko kayo ng basic niyan and paano mag-adjust. Hindi na to yung valid. Kasi sa iba, itong baba na to is nag-breakdown na yan sa lower time frame. Tapos mag-aantay sila ng retest dito. Okay? So, ganito yung position. Okay, mag-aantay ng retest dyan, tapos may SL sila. So, alisin mo na yan. Then, pwede natin siyang i-update or i-adjust sa valid points niya naman dito sa area na to. Ganyan. Okay, alisin ko na ito. So, para mas maganda yung line, tinuro ko na to sa last session, sa week 10, kung paano mag-improve ng ganitong lines. Punta kayo dito sa candles, line, and kunin nyo yung body, yung reaction. Yan, makakita ka na magandang reaction. 1 and yung 2 dito. So, candles. Okay? So, ano nangyari sa loob na to is naging liquidity sila. And na-topic ko na rin to sa inducement liquidity. Ito yung malapit sila papunta sa area ng support, then bumalik sa taas. Okay? Then, ito na yung valid. So, most likely, si BTC, pwede siyang umapproach dito. Ayan, makikita niyo ulit yung another liquidity pa dito. Malalaman niyo yan na nagiging valid kasi palapit na siya mag-top dito sa support area natin sa line, then bigla siyang nagpo-pullback pataas. Same thing na nangyari dito. Okay? So, mapapansin niyo, mas gumaganda na yung line natin compared sa kaninang trend line natin na nakaganito lang. And ngayon, may valid na siya na inducement, nagiging advanced na siya, and maganda na yung topic ng market. So, ang pwede natin gawin na number 2 dito is pag bumalik si market sa area na to. Yan yung area. Okay? So, paano mo malaman yung area na yan? Kasi nandyan yung liquidity. So, around, baba ko lang dito. Yan, 83 to 84K. Okay? So, short-term bullish reaction target up to 86 to 87K. Yan yung kanina. Ngayon naman, pwede natin ito gawing point of interest. Pakita ko na, point of interest. $83K to $84K. Okay? Yan. So, dito, pag sinabing point of interest, magko-confirm ka. Okay? Ikaw, mag-practice ka kung paano mag-confirm sa market. Kung si market, magre-react ba dyan pataas? Kita natin to. Gawin ko ang black. Or magre-react siya pababa. Okay? So, ayan na yung premium POI. Kayo nang bahala dyan kung paano nyo siya iti-trade.
Pero binigay ko lang sa inyo yung area ng 83 and 84K. Ayan na yung valid lines. Yan yung confluence natin. Tapos, ito yun na yung number 2. Okay. So, number 3. Number 1 as is. Hindi natin gagalawin yan. Alisin ko lang. Number 3, short premium confluence. Okay. Ayan yung range natin ng short. Yung buong gray na yan. So, pag sinunod mo lang tong technical analysis na to, bibigyan ka lang niya ng 2.48 RR. Okay? So, around dito, pwede ka na nga mag-TP1. Then, kung gusto mo yung dito, pwede mo rin gawin. Pero, once na mapasok mo to, it's your trade. Okay? Be responsible sa sariling trade. And, binigyan ko lang kayo ng idea. Kaya, trade at your own risk. Next, ang gagawin ko dito, pag umabot dyan si market, hindi ako nakapasok agad. Kailangan ko mag-confirm. Okay? What if gumanto yan si market? Nag-retest dito, tapos ni-reach niya yung 100K. Okay? Then, ako nang bahala dun sa personal trade ko na yon. Then, ako na rin yung mag-a-adjust. Kaya sinasabi ko sa inyo na pag pumasok si market sa area ng POI mo, which is itong number 3, yung malapit sa atin ngayon, kailangan mo mag-confirm. Okay? And para matuto ka ng confirmation, isa sa confirmation, this week, ituturo ko sa inyo yung paano gumamit ng premium and discount. Kung paano nyo gagamitin yung Ganbax or yung Fibonacci, saan yung optimal entry, and paano siya nagpo-position. So, mas maganda yon kasi pwede nyo yun maging strategy. Gamitin nyo lang yung Fib, premium and discount, kada pullback ng market, tapos optimal entry. Okay? Papakita ko sa inyo doon saan yung SL, saan yung TP, and saan yung possible entry ng market. So, stay tuned. This week lang din yon. So, for this time, yun lang muna yung i-discuss ko. Then, yung number 4, as is tayo. Malayo pa si number 4, 73K noise. Pero, firm ako dyan. Kahit umabot si BTC ng 100K, I'm still bearish sa higher time frame. Okay? So, yung tumataas lang na yan, one leg lang yan para sa akin. Kaya, huwag kayong papasindak sa bulls. Kailangan niya lang talaga gawin yan kasi maraming naka-short sa taas. So, yon. What else? Ayan. So, expect nyo na may rejection dito si market ng konti. And pag tumapik siya dito sa POI nyo, hindi ibig sabihin, dire-diretso na yun pababa. Pwede yan mag-react lang ng ganito. Let's say, for example, tumapik nga, nag-react na dito sa line, tapos dumiretso ulit pataas. Yan yung mga possible na pwedeng mangyari kay market. Kaya, trade what you see in the market. Okay? So, yun lang. I hope na-discuss ko na ito na maayos. Maging excited kayo sa this week topic, premium and discount. For sure, matututo kayo doon. Pwede nyo yun maging strategy. Bibigay ako ng specific entry, SL, and take profit. Within range lang ng premium and discount and kung paano nyo siya babasahin. Okay? So, see you ulit. Subscribe. Thank you ulit sa 1,000 subscribers and sa panonood. Update ko kayo sa Telegram and message lang kayo dyan pag may question kayo. Okay? Thank you and bye-bye. Good luck sa trades.